Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nang makita niyang tumango si Daryl, lumingon si Giselle kay Grandma Lindon at mahinang sinabi na, "Well, tapos na ang problemang ito." Nakahinga na ng maluwag ang matanda matapos nitong sumangayon sa ginawa niyang desisyon. Magiging madali para sa kanila ang lahat hanggat magagawang palampasin ni Giselle ang tungkol sa bagay na ito. Pero, matapos nito, agad na nagsalita si Giselle sa matanda, "Pero may isa akong kondisyon." "Anong kondisyon ang hinihingi mo, Ms. Line?" Mabilis na sagot ng matanda. Naglakad si Giselle papunta kay Lily at tumayo sa tabi nito. Pagkatapos ay tumingin si Giselle sa paligid ng meeting room at sinabing, "Mula sa araw na ito, tanging si Lily lang ang magiging in charge sa public image ko at sa anumang bagay na may kaugnayan sa akin. Sa kanya lang ako nagtitiwala. Kaya walang sinuman sa inyong pamilya ang mangingialam sa kanyang mga ginagawa. Naiintindihan niyo ba ako?" "Ano?" Natigilan ang lahat ng marinig nila yon. Binigyan ni Giselle si Lily ng full authority at wala nang magagawa ang kahit na sino rito maging si Grandma Lindon. "Walang problema, Ms. Line. Susuportahan ka naming sa desisyon mong ito." Kahit na hindi rito natuwa si Grandma Lindon, wala naman siyang magagawa kundi tiisin ang pait na ibinigay nito sa kanyang puso at nakangiting tumango kay Giselle. Matapos mangako ng matandang Lindon, hindi na maitago pa ng mga nakababatang miyembro ng pamilya Lindon ang kanilang inggit kay Lily. Kahit na nagkaroon ng kaunting pagbaba sa public image ni Giselle, nang dahil sa nangyari, ginawa pa rin ng Platinum Corporation ang lahat para magkaroon si Giselle ng isang comeback. Siya na mismo ang inendorse ng isang pasikat na bituin, kaya siguradong gagawin ni Lily ang lahat para maging maayos ito. Nagsisi naman ng husto si William sa lahat ng mga nangyari. Nagkaroon ng kaunting guhit sa magkabilang dulo ng ngiti ni Giselle nang tumalikod ito para umalis. Napaka-perpekto ng naging hubog ng kanyang katawan, kaya napatingin ang mga lalaki nang maglakad si Giselle palabas. Nang biglang huminto ito sa tabi ni Daryl. "Mauuna na ako, Kuya Daryl, kung wala ka nang kailangan pa sa akin." Buong galang na sinabi ni Giselle habang nagbobo sa harapan ni Daryl. "Ano? Kuya Daryl?" Tinawag ba ni Giselle na Kuya Daryl ang basurang iyon? Napanganga at natigilan ang lahat sa kanilang mga narinig. Maging si Grandma Lindon ay muntik nang mahulog sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang sinabing ito ni Giselle. Napagdesisyonan ni Daryl na huwag pansinin ang nasusurpresang tingin ng mga miyembro ng pamilya Lindon habang tumatango kay Giselle at sinasabing, "Sige, makakaalis ka na." Sumunod si Giselle sa mga sinabing ito ni Daryl at agad na naglakad paalis gamit ang kanyang suot na high heels na parabang nakatanggap siya ng utos mula sa isang imperyo. Matapos umalis ni Giselle, tumayo si Daryl para magunat at dahan-dahang sabihin na, "Masyadong nakakahiya na kinailangan ko pang humingi ng tulong sa isang tagalabas para lang malaman ang katotohanan sa isang bagay na nangyari sa ating pamilya." Walang duda na naging sarcastic pagkakasabi niya rito. Agad na nagbago ang mukha ng matandang Lindon, agad siyang nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang sarili, habang hindi naman makapagsalita ang iba pang miyembro ng pamilya Lindon na may hindi maipaliwanag na itsura sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, naglakad na rin si Daryl palabas ng meeting room. Nang makalabas si Daryl, agad na nadyekso ang mahinhing boses ni Lily mula sa kanyang likuran. "Sandali lang, Daryl." Huminto si Daryl at lumingon para nakangiting tingnan si Lily. "Anong problema, honey?" Nahihiyang napakagat sa kanyang labi si Lily nang marinig niya ang puno ng pagmamahal na pagtawag sa kanya ni Daryl. Pero kung gagawin ito ni Daryl habang nasa gitna ng pagiging isang sunod-sunuran sa buong pamilya Lindon, siguradong magagalit si Lily ng husto sa kanya. Pero naging iba ang reaksyon ni Lily sa mga sandaling ito, at pasimple siyang tinanong ng, "Alam mo na ba ang katotohanan, bago ka pa makarating dito? At, ano nga ba ang naging relasyon niyo ni Giselle?" Naging kakaiba ang tono ni Lily sa pagtatanong niyang ito, lalo na sa huli niyang tanong. Tumawa rito si Daryl na agad nangasar kay Lily. "Nagsiselos ka ba?" Dito na agad na mula ang buong mukha ni Lily. "Oo nga, ano nga bang problema ko? Bakit nga ba nagawa kong mag-alala ng husto sa relasyon nilang dalawa ni Giselle? Magkaklase kami ni Giselle. Nalaman ko lang ang lahat ng tawagan ko siya." Nakangiting nagpaliwanag si Daryl matapos mapansin ang hiya sa pagtatanong ni Lily.
Nalaman na rin ni Lily ang buong nangyari pero nagtataka pa rin siya sa isang bagay. Kung kaklase mo nga lang siya, bakit masyado siyang naging magalang sa'yo? Error. Nahirapang magpaliwanag dito ni Daryl. Tiyempo namang nagring ang kanyang cellphone na nagligtas sa kanya mula sa tanong ni Lily. Oh, mukhang nalaman na ng boss ko ang pagtakas na ginawa ko kanina. Mamaya na tayo mag-usap, babalik na ako sa trabaho. Nagmamadaling nagpaalam si Daryl kay Lily at mabilis na naglakad sa labas. Nilabas niya ang kanyang cellphone na nagpakita ng caller ID na Yvonne Young. Libre ka ba ngayon, Daryl? Kailangan namin ng tulong mo. Agad na nagsalita si Yvonne nang sagutin ni Daryl ang tawag, mahahalata rin ang pagkabagabag nito sa kabilang linya. Sige, pupunta na ako ngayon din. Tango ni Daryl, mula sa tono ni Yvonne sa kabilang linya, sigurado si Daryl na tungkol ito sa isang napaka-importanteng bagay. Nasa puso na niyang tumulong kahit na hindi pa niya alam ang nangyari. At naging maganda na rin ang naging impression niya kay Yvonne. Agad na nagpunta si Daryl sa Pearl Pavilion matapos ibaba ang tawag. Nang makababa siya sa kanyang sasakyan, agad niyang nakita ang napakaraming tao sa harapan ng Pearl Pavilion. Mukhang punong-puno ng pagkasabik ang mga taong nakikiusyoso sa paligid. Nang maglakad si Daryl sa loob nito, nakita niyang nasa gitna ng mainit na usapan ang mga may-ari ng iba't ibang mga antique store sa buong Donghai City. Peke ang isang ito. Oo nga, mukhang peke nga ito. Nang maglakad si Daryl sa gitna ng maraming tao papasok sa store, nakita niya ang isang kalbong lalaki na nasa harapan ng counter na mayroong yakap na isang makulay at gawa sa porselanang vase. Mukhang gusto niyang ibenta ang vase na ito pero nagduda ang mga tao sa pagiging orihinal ng hawak niyang item. Ang mga taong nasa harapan ng kalbong lalaki ay sina Yvonne Young, Peter Williams at isa pang middle-aged na lalaki. Nakasuot ang middle-aged na lalaking ito ng isang tradisyonal na kasuotan ng mga Chinese at isang salamin sa kanyang mga mata na nagbigay dito ng imahe ng isang master. Siya ang ama ni Yvonne na si Kingston Young. Siya rin ang namamahala sa pamilya Young, ang pinakakilalang nagbebenta ng mga antike sa buong Donghai City. Kasalukuyang tinitingnan ni Kingston ang hawak na vase ng kalbong lalaki. Nakita rin niya ang isang pamilyar na mukha sa mga nakikiusyosong tao. At ito ay walang iba kundi si Elsa Langdon. Bakit siya naririto? Inisip ni Daryl ang tungkol dito. Pero matapos maisip na malapit ang pamilya Lindon at pamilya Young sa isa't isa, mukhang normal lang na bisitahin ni Elsa si Yvonne sa store na ito. Tiningnan ni Daryl si Elsa habang iniisip ang mga bagay na ito. Isa talagang napakagandang babae ni Elsa. At katulad ng inaasahan sa mga magagandang tao, natural lang na magmukha pa rin silang maganda sa anumang isuot nilang damit. Kasalukuyang nakasuot si Elsa ng isang kulay puting spaghetti strap na dress habang nakatali ng paupdo ang kanyang buhok. Hindi lang siya sexy at charming dahil nagmukha rin siyang elegante at binyayaan sa itsura niyang ito. Nasurpresa si Elsa nang makita niya si Daryl dito. Bakit siya nandito? Nandito rin ba siya para makisaya sa atin? Naalala ni Elsa ang insidente kung kailan nagawang ipaliwanag ni Daryl ang bracelet na kanyang ibinigay kay Grandma Lindon sa isinagawang birthday celebration para rito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakuha ni Daryl ang kanyang interes ng dahil dito. Pero hindi sila gaanong nagkikita at hindi rin naging malapit sa isa't isa. Kaya nag-isip lamang si Elsa na hindi man lang nagawang bumati si Daryl. Kinilatis ni Kingston ang hawak na vase ng kalbong lalaki. Itinaas ng lahat ang kanilang mga lig para makita ang ginagawang pagsusuri rito habang tahimik na nakatayo sa kanilang mga kinatatayuan dahil sa focus at sa tensyon na kanilang nararamdaman sa mga sandaling ito. Napapigil ng hininga maging ang mga may-ari ng iba't ibang antique shops sa buong Donghai City na nagpunta rito. Bilang pinuno ng pamilya Young, si Kingston ay isang scholar na may mataas na narating sa industriya ng mga antike. Kasalukuyan na siyang nasa level ng isang master, kaya sino ba ang maglalakas loob na magyabang sa harapan nito? Masyadong perpekto ang itsura ng porselanang dala na mayroong maselang texture, pero kung titingnan ang hugis at disenyo nito, hindi ko masabi kung is-aba itong sinaunang antike na nagmula sa anumang era ng China. Kinilatis ni Kingston ang porselana sa loob ng ilang sandali bago iling ang kanyang ulo at kausapin ang kalbong lalaki. Matalino namang kumislap ang mga mata ng kalbong lalaki, habang nakangiting sinasabi na, kilalang kilala ang pamilya Young sa antique industry.
Kaya sinasabi mo ba na maging si Manager Young ay walang kakayahan na tingnan ang porselanang vase na hawak ko ngayon? Huwag niyo na akong tuksuhin pa rito. Bahagya namang ngumiti si Kingston at sinabing, nagsimula ang paggawa ng mga porselana noong Han Dynasty at unti-unting nagmature sa mga sumunod na 5 pang mga dinastiya hanggang sa Tang Dynasty. At noong Qing Dynasty lang nagmature, nang tuluyan ang kakayahan ng mga tao sa paggawa ng mga porselana. Pero bago ang Qing Dynasty, ang karamihan sa mga porselana ay gawa lang sa classic at simpleng mga disenyo kung ikukumpara sa mga porselanang ginawa sa Qing Dynasty na naging maselan at nagkaroon ng nagagandahan at komplikadong mga disenyo. Napakasimple at may iba't ibang disenyo ang vase na hawak mo ngayon, ipinapakita nito ang mga disenyong mula sa Tang at Song Dynasty. Pero masyado ring naka-emphasize ang napakakulay nitong glaze, na nagbigay dito ng itsura na nagmula naman sa Ming at Qing Dynasty habang ang ilalim na bahagi naman nito ay mukhang nagmula sa estilong ginagamit noon sa kanluran. Sa puntong ito, makikita ang pagbuo ng isang peking ngiti sa mga labi ni Kingston. Kahit na masyadong maganda at maselan ang pagkakagawa sa hawak mong vase, masyado pa rin itong magulo kung titingnan. Pero mula sa aking obserbasyon, maaari kong masabi na isa itong modernong vase. At maaari ko ring sabihin na masyadong naging mahusay ang pagkakagawa rito ng isang master na puno ng kaalaman sa paggawa ng mga vase. Namamanghang tiningnan ng lahat si Kingston matapos nitong magsalita. Masyadong ang marami ang nalalaman ni Manager Young. Oo nga. Hindi ko alam ang tungkol sa mga bagay na yon kanina, pero agad ko itong naintindihan matapos kong makinig kay Manager Young. Bihira lang nating makita si Manager Young nagkumilatis ng isang antike. Marami akong natutunan ngayong araw. Natuwa at naging proud sa kanyang sarili si Kingston matapos kamanghaan ng ilang mga mayari ng mga antique store sa Donghai City. Natigilan si Yvonne nang makita niyang magdala ang kalbong lalaki na ito sa Pearl Pavilion ng isang vase na gawa sa porselana. At hindi rin masabi ng karamihan sa mga magari ng iba't ibang antique store kung isa ba itong tunay na antike o hindi. Kaya agad na nagdesisyon si Yvonne na humingi ng tulong kay Daryl at sa kanyang ama. Agad na nangaasar ng umiti ang kalbong lalaki matapos marinig ang naging obserbasyon ni Kingston. Dahil sinasabi niyong hindi sinauna ang hawak kong vase, Manager Young, at sa halip ay isang vase na ginawa sa loob ng kasalukuyang siglo, maaari ko bang tanungin kung kilala niyo kung sino ang kilalang gumagawa ng mga porselanang lumikha sa vase na ito? Si mangot ni Kingston, nagdadalawang isip itong tumayo sa harapan ng kalbo. Dito na umabante si Daryl na nagsabing, pwede ko ba itong makita? Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Sinuwerte ka lang noong nakaraan, bata. Naririto ka na naman ba para magpasikat sa harap ng maraming tao? Naging malinaw na mula mismo sa bibig ni Manager Young ang lahat kaya bakit mo pa kailangang tingnan ulit ang vase na ito? Oo nga, umalis ka na lang. Huwag mo nang pagmukhaing tanga ang sarili mo sa harap naming lahat. Dito na sumabog sa katatawa ang mga mayari ng iba pang mga antique shop sa paligid. Mayroon bang problema sa binatang ito? Nagkaroon na ng konklusyon dito si Manager Young pero may gusto pa rin siyang sabihin sa vase na yan. Kinu-question ba niya ang naging judgment dito ni Manager Young? Napakunot ang mga kilay ni Elsa Lindon habang nakatauyo sa isang tabi. Kahit na hindi siya gaanong nakikipag-usap kay Daryl, isa pa rin siyang miyembro ng pamilya Lindon. Kaya sa sandaling magmukhang tanga si Daryl sa harapan ng lahat, hindi ba't agad din siyang mapapahiya sa mga ito? Nang malaman ni Kingston ang pagkatao ng binata, at matapos ang isang sandaling pagtingin niya Rio, sinabi niya na, hindi ba't ikaw ang manugang ng pamilya Lindon? Bago pa man ito magpatuloy, mahinang pinutol ni Yvonne ang pagsasalita ng kanyang ama, Dad, siya ang kinikilalang tagakilatis ng antike na kinuha ko. Ano? Sinubukan ng lahat na pigilan ang kanilang tawa. Ano? Isa siyang kilalang tagakilatis ng antike. Mukhang mas kilala siya sa pagiging basura. Hindi na makapaghintay ang pamilya Lindon na mapaalis siya dahil sa kawalan niya ng silbi sa mga ito. Pero ginawa siyang isang kinikilalang tagakilatis ng mga antike ni Yvonne. Nakakatawa. Napahinga na lang ng malalim si Kingston nang titigan niya si Daryl. At pagkatapos ay napatango na lang ito nang hindi na nagsasabi ng kahit na ano. Napasa ilalim ni Yvonne Young ang mga ari-arian ng pamilya Young. Naging maganda ang ipinakita nitong performance sa kanilang mga negosyo. Dahil kinuha ng aking anak ang binatang ito, mukhang isa nga siya sigurong binata na puno ng talento hindi ba?
Kahit nasirang-sira ang pangalan ni Daryl sa buong Donghai City, naniniwala pa rin si Kingston sa kanyang anak na si Yvonne. At sa pamamagitan ng pagpayag ni Kingston, umabante si Daryl at tiningnan ang porselanang vase. Natahimik na ang lahat sa paligid. Pero iba ito sa naging ihip ng hangin na bumalot sa lahat kanina. Buong galang na naghintay ang lahat ng kilatisin ni Kingston ang vase. Pero sa mga sandaling ito, parang isang clown nilang pinanood si Daryl. Isang kinikilalang taga-kilatis ng mga antike. Siya. Masyado pang hilaw si Yvonne Young. Siguradong naniwala lang siya sa binatang ito dahil sa nangyari noong nakaraan. Kung ganoon, tingnan na lang natin kung paano ipapahiya ng isang ito ang kanyang sarili. Ganito rin ang inisip ng iba pang mga mayari ng mga antique store sa Donghai City na nagpunta sa Pearl Pavilion. Nababagabag namang naghintay sa isang tabi si Yvonne. Iniisip niya na masyadong naging confident si Daryl sa sitwasyong ito. Bakit niya gustong tingnan itong muli matapos itong usisain ng aking ama? Siguradong sisisihin ako ni Dad sa sandaling gumawa siya ng kahihiyan dito. Maingat na pinag-aralan ni Daryl ang vase sa loob ng ilang segundo. At pagkatapos ay bigla nitong inangat ang kanyang kamay at tinusok-tusok ang porselanang vase ng ilang beses. Anong ginagawa mo? Mababayaran mo ba ito sa sandaling mabasag mo ito? Sigaw ng kalbong lalaki na agad nagpaalis kay Daryl. Nadidismaya namang iniling ng mga mayari ng antique store sa paligid ang kanilang mga ulo. Mukhang wala nga talagang alam ang binatang ito. Para masuri ang isang porselana, kinakailangan ng isang tagakilatis na tingnan, pakinggan, ikumpara at pakiramdaman ang teknike na ginamit sa paggawa nito. Magagawang pakinggan ng tagakilatis ang porselana sa pamamagitan ng magaan na pagpindot dito para makita ang pagkakagawa ng katawan nito. Masyadong unprofessional ang ginawang pagtusok dito ni Daryl kanina. Pero bahagyang naningkit ang mga mata ni Kingston sa kanyang nakita. Mukhang naging random at inosenta ang ginawang ito ni Daryl, pero mukhang pinagtutuunan niya ng pansin ang detalye sa pagkakagawa ng porselanang ito. Saan ko nga ba nakita ang ganitong klase ng walang katulad na pagtingin sa mga porselana? Nang biglang huminto sa kanyang ginagawa si Daryl at inilapit ang kanyang tainga sa porselanang vase para pakinggan ito ng tahimik. Matapos nito, ibinaba na ni Daryl ang vase at tumingin kay Yvonne. Magkano ang gusto niyang presyo para rito? Agad namang sumagot ang kalbong lalaki sa tanong na ito, $500,000 at wala na itong tawad. $250,000,000 lang. Patagong ngumiti rito si Daryl bago tumingin kay Yvonne, at confident na sinabing, bilhin mo na ito. Nang matutunan ni Daryl ang sinaunang pagkilatis sa mga antike na gamit mula sa isang master ng pag-aaral sa mga Chinese, nagawa niyang mag-major sa mga porselana. Naging maganda ang kalidad ng porselanang ito kung titingnan ang disenyo at texture nito, gaya nga ng sinabi ni Kingston, pero naging kakaiba ang ginawang hugis nito na nakapagpalito sa kanilang lahat. Na-confuse din dito si Daryl ng kaunti noong una, pero hindi nagtagal ay nadiskubre niya na mayroong kaunting lupa na nakadikit ng husto sa ilalim ng vase. Nagkaroon ng mabahong amoy ng amag ang lupang ito na kumumpirma sa hula ni Daryl na isa itong sinaunang artifact na kahuhukay-hukay lamang sa lupa. Tama! Isang sinaunang artifact na kahuhukay-hukay lamang sa lupa. Bago pa man makapag-react si Yvonne sa sinabing ito ni Daryl, tumawa ng malakas ang isa sa mga nakikiusyosong tao sa paligid. Dito na sumunod ang lahat sa pagtawa. Oh, masyado kang nakakatawa. Oy bata, iniisip mo ba na isa ka ng tunay na tagakilatis ng antike? At nagawa mong sabihin na nagkakahalaga na ito ng $250,000,000. Sigurado naman kami na ilang libong dolyar lang ang tunay na presyo nito. Oo nga. Si Manager Young na rin ang nagsabi na peke ito. Kaya bakit kailangan mo pang magpatawa rito? Habang nasa gitna ng tawanan at pangaasar ng mga tao kay Daryl, agad na sumama ang itsura ni Yvonne, habang napapailing naman si Kingston sa sobrang pagkadismaya. Maaaring iniisip nila na nagkaroon ng magkaibang pananaw sina Daryl at Kingston dito, pero masyadong mabilis na nakagawa ng kanyang konklusyon si Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.